Diyos ko po, grabe itong si Representative Castro mga kababayan, no? Lantarang pamemersonal ang ginagawa nito laban kay VP Sara Duterte mga kababayan dahil kakalap pa umano siya ng marami pang lagda mga kababayan para maiakyat agad sa Senado ang inihain nilang impeachment laban dito kay VP Sara Duterte mga kababayan at pinalagan pa nga nito ang pahayag ni VP Sara Duterte sa sinabi nitong hindi siya magpapatawad mga kababayan. Tingnan nyo itong si Representative Castro mga kababayan, no? Teachers Party List ang nire-representa pero mga kababayan imbis na nakafocus para sa ikabubuti no at ng mga guro ay nakafocus pa siya sa paninira at panggigipit dito kay Vice President Sara Duterte mga kababayan no. Nasasayang lang ang pondo ng taong bayan dito mga kababayan no dahil nga wala namang mga silbi itong mga party list na ito mga kababayan. Para saan ba itong party list na ito na kung saan ay tuwing eleksyon ay ang agenda nila ano at ang goal down di umano nila ay para sa ikabubuti no at sa mga nire-representang organisasyon like katulad nitong si Castro mga kababayan para sa mga teachers party list. Dapat siya yung boses ng mga guro, mga kababayan. Dapat sana pinupuntiryan niya at pinupush niya yung pagpapataas ng sahod ng ating mga bayaning guro, mga kababayan. Pero nga, eto nakapokus sa paninira at pamimersonal, no, mga kababayan. Panoorin natin tong kanilang sinabi, mga kababayan, laban dito kay VP Sara Duterte. So, tingin ko naman na marami na siguro sa ating mga kasamahan no in fact yung mga nag-participate actively doon sa mga hearings ay madali na sa kanilang mag-desisyon at saka marami naman kami mga kasamahan din na naririnig namin ng support sa impeachment. Marami din silang kasamahan. Sila lang naman yan mga kababayan no. Tanungin nyo ang buong sambayan ng Pilipino kung suportado ba yung mga ginagawa nyo. Imbis na nakafocus sa pagpapaunlad ng ating bansa, nakafocus sa pagpapa-impeach sa Vice Presidente na halal ng taong bayan. Naipadala na ng Makabayan Bloc lawmakers sa kanilang mga kasamahan sa Kamara ang digital copy ng impeachment complaint na iniendorso nila laban kay Vice President Sara Duterte umaga ng Biyernes, December 6. Ito ay upang mapag-aralan nila at hikayatin ng mga kapwa kongresista na pumirma sa isang resolution of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Isang ground lang ang binanggit ng mga ito sa reklamong nagnanais mapaalis sa pwesto si VP Duterte. Ito ay ang betrayal of public trust o pagtataksil sa betrayal of public trust umano mga kababayan no? Sa tingin nyo mga kababayan, may betrayal of public trust ba ang ginagawa ni VP Sara Duterte? Sila lang naman yan ang nagsasabi niyan. Wala ng sambayanan dahil sa umunay labis na pag-abuso sa kapangyarihan sa paggastos ng mahigit 600 milyong pisong halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon sa Makabayan Bloc, sa lalong madaling panahon ay target nilang makalap ang kinakailangang lagda mula sa kanilang mga kapwa kongresista. Katumbas ito ng 106 o higit sa 1/3 ng kasalukuyang bilang ng mga miyembro ng Kamara na 307. Wala pang lumalagda sa resolution of impeachment nila, subalit may mga nagpaabot na umano ng suporta. Naniniwala ang mga kongresista, ito ang pinakamabilis na paraan upang maiakyat ang impeachment complaint sa Senado na siyang magsisilbing impeachment court. Kapag idinaan kasi sa pagdinig ng Committee on Justice ng Kamara ang reklamo, ay mangangailangan ito ng mas maraming panahon. Hindi naman tayo nagmamadali. Ito pa mga kababayan no. Representative Arlen Brosas na nagmamarunong no at nasupalpal nga ito ng harapan ni President Duterte noong nag-attend sa House Quadcom hearing itong si dating President Duterte. What we are asking is gawin ng Senado. Magkano kaya ang binayad dito sa mga congressman na ito no para siraan at gipitin itong mga Duterte At ng Kongreso ang constitutional mandate niya since we finished na doon sa complaints, 'di ba? So it is the people's will na magkaroon ng hustisya at accountability. Tingin natin na hindi naman ito pa si Raul Manuel mga kababayan no, supalpal din to
Kahiya ito eh. Bakit nga nabibigyan ng pondo itong mga taong to? Talaga, halimbawa, na super necessary na matenga pa sa Kamara. Kasi sa totoo lang, kung sa timeline ng rules sa impeachment sa House, pwede talagang tumagal din eh. Sa Committee on Justice pa lang, ang maximum ay 60 session days para i-consolidate, i-discuss yung impeachment complaints. Ang ilang Bakit? Yan lang ba ang pinagtutuunan ng pansin ng taong bayan? Grabe. miyembro ng majority bloc sa Kamara. May marami pag-aaralan pang mas pa ang mabibigat na mga problema ang ating Pilipinas. Dumadagdag pa sila, no, mga kababayan? ihaing impeachment complaint ng Makabayan Bloc laban kay VP Duterte. I have to look at the articles of impeachment muna, no? Kasi una, yung sa Akbayan, hindi ko pa rin nakita. Yung sa Makabayan, I know only na one ground lang ang minention nila, but hindi ko rin nakita yung complaint nila. Naniniwala mga kongresista na magiging habon ng pag-usad ng proseso ng impeachment kung hindi ito i-endorso ng 1/3 ng mga miyembro ng Kamara. Si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro naman may legal question kung pwede bang dinggin ang impeachment complaint sa Senado kahit pagkatapos ng 2025 midterm elections. The legal question is, pwede ba na kapag nag-refer ang Congress ng impeachment complaint tapos nagkaroon ng 2025 election, will the Senate still be in its legal position to continue with the impeachment trial? Because we have to consider that there are 12 sitting senators whose terms are uninterrupted because it commenced last 2022. Sakaling maiakyat ang impeachment complaint sa Senado at maging usapin ng legal question na ito, ang Korte Suprema anya ang dapat magresolba nito. Samantala, hiniling So yun mga kababayan, no? Grabe itong mga naman ng House Committee on Good pinagagawa Government talaga and ng Public mga Accountability sa Philippine pulpul na Statistics congressman na Authority ito, o lalong-lalo na PSA itong si na Congressman i-verify itong si Representative Castro, mga kababayan, no, na halatang pamumulitika at paninira ang agenda at ang goal nito, no. Ayon na nga kay Senador Bato, mga kababayan, no, kampihan at kulay politika ang mga ginagawa ngayon, no. At hindi na sila nagugulat dito, mga kababayan, sa impeachment na ginagawa nila ngayon, no. Hindi na sila nagulat sa mga hakbang na ginagawa ng administrasyon ngayon, lalong-lalo na itong sa Congress at sa iba pang mga politiko, mga kababayan, na hangad ang mapatalsik sa pwesto si VP Sara Duterte. At ngayon, mga kababayan, no, pinalagan pa nitong si Castro ang sinabi ni VP Sara na hindi siya magpapatawad dito sa mga traidor at mga naninira sa kanya, mga kababayan. Ito, panoorin natin ang pahayag ng mga politikong bayaran. Laban sa pangalawang Pangulo sa Kamara. Ayon sa Akbayan Party List Representative, bagsak na nga umano sa pamumuno si VP Duterte ang baba pa Bagsak umano sa pamumuno. umano ng emotional intelligence nito. Reaksyon nito ng Ang kapal kongresista ng mukha nitong congressman na ito, at mga kababayan. ng pangalawang Pangulo na hindi siya Nagiging congressman lang naman tong mga kababayan dahil ginagamit yung mga party list, no? Hindi yan halal ng taong bayan. Kung tatakbo itong congressman na personal niyang sarili, malamang walang buboto dito. Batay naman kay House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, nagpapakita ang pahayag na ito ni VP Duterte ng double standards. Ang gustuan niya ng Vice Presidente ay patawarin siya sa di umano'y di tamang paggamit ng pera ng bayan. Pero ito magiganti sa mga kumakalaban sa kanya at naglantad sa mga ginawa niya. Giit naman ni House Deputy Majority Leader La Union 1st District O ano-ano mga pinagsasabi talaga nila, mga kababayan, no? Para lang may masabing salita at sirain ang imahe ni VP Sara sa taong bayan. Pero ang taong bayan, mga kababayan, is hindi naman ng mga bobo, no? Halos lahat educated na mga kababayan. Kaya nga kahit pa mamigay sila ng boto, mamigay sila ng ayuda, ang mga Pilipino may sariling pag-iisip na yan at iboboto at susuportaan ang kanilang nakikitang nagsisirbisyo ng totoo. So yun, mga kababayan, ano masasabi niyo dito sa mga pulpul na congressman na ito?
na ang tanging agenda ay siraan at ipa-impeach si VP Sara Duterte. I-comment mo yung reaction mo mga kababayan dito sa comment section below at ating pag-uusapan yan, no, sa next video na ating upload. Mag-ingat kayo lagi hanggang sa susunod natin na video.